Ako yung tipo ng tao na hindi talaga mahilig mag-ayos, kaya naman kinailangan ko na talaga yung tulong ni Miss Aryan. Ito nga pala yung before, tingnan nyo naman kung gaano ako kaputla, kaya nagulat talaga ako sa transformation ko. Actually, meron kaming event na pupuntahan ng Daddy Bean, kaya naman sabi ko sa kanya paghahandaan ko to. Dati, nung nagtatrabaho pa nga ang Daddy Bean, hindi ako nakakapunta sa mga events, kaya ngayon bumabawi talaga kami. Kaya every time naman nag-i-invite sa amin, wala talaga kaming pinapalampas. Sa Manila pa nga yung pupuntahan namin, kaya 9 o'clock AM pa lang nandito na nga ako sa Beauty Avenue. Buti na nga lang, mabilis lang yung kamay ni Miss Aryan at natapos nga kaagad kami at ito na nga yung aking final look. Ang sabi ko nga sa kanya, alas 6 pa lang naman mag-uumpisa, kaya yung ginawa niya dito sa buhok ko, sinet na muna niya. Tapos ang mangyayari, ako na lang yung magtatanggal mamaya. O mabilis ang shoutout na muna tayo kay Sis Aryan and Danica. Hindi nyo alam kung gano'n nyo talaga ako napasaya dito sa looks ko. Alam nyo ba, inaasar pa nga ako na tong asawa ko at na starstruck nga daw sa akin. At sinasabi pa nga niya sa akin na bumata nga daw ako ng 5 years. Anyway, pagka-uwi nga pala namin, gising na nga pala itong si Erky at pinanggigilan ko nga siya ng ganyan. At sa mga punto nga na yan, medyo nalulungkot na ako kasi nga nagpapaalam na ako sa kanya. Alam niyo yung feeling na sabi niya okay daw tapos nag-I love you pa nga siya. So ang mangyayari, may iwan nga pala siya sa wawa niya. Tapos itong si Bebe Arlo naman na kunot ang noo, maiiwan naman dito sa mga in-laws ko. Kung makapagpaalam nga ako sa kanila para talaga kami mag-a-abroad kasi wala pa man, naho-homesick na nga ako sa mga bata. Pero wala rin naman kasi kami magagawa dahil part nga din to ng trabaho namin. Hindi pa nga kami nakakalayo, sumasakit na nga itong ulo ko kaya lagi ako may dalang inhaler. Pati nga yung white flower, hindi nawawala sa bag ko. Alam nyo ba, sa totoo lang, hindi talaga kami sanay pumupunta sa Manila. Pero kagaya nga ng sabi nila sa amin, lakasan lang talaga ng loob dito. Medyo madami kasi talagang sasakyan dito and kailangan mo talagang makipagsiksikan. Kaya naman nung nakita ko sa mapa na malapit na nga kami, tuwang-tuwa talaga yung puso ko kasi makakahinga na ako ng maluwag. At dahil nga nangangapa kami dito, naisipan namin ng Daddy Bean na mag-check-in sa hotel. Medyo late na rin kasi matatapos at ayaw naman namin magbiyahe pa uwi ng Pampanga na sobrang late. Buti na nga lang nung tumawag kami sa hotel na to, meron pa silang bakante. Bali, mabilis ang room tour na muna tayo. Pagpasok namin, nakita ko nga tong table and chair. Then, ito nga pala yung kanilang CR. Buksan lang natin yung ilaw para mapakita ko sa inyo ng maayos. Actually, hindi naman kalakihan yung CR dito, pero ang importante, mabango at malinis. Meron nga sila ditong dalawang bath towel, sakto wala kaming dala niyan. Tapos meron ditong body wash and shampoo. Then hot and cold na rin yung kanilang shower. Meron nga din sila dito na guest kit na may lamang toothbrush, toothpaste at bath soap. And ang pinaka-nagustuhan ko nga pala dito, meron silang salamin kaya makakapag mirror selfie ka habang naliligo. Uy, charot lang. Then ito nga pala yung bed namin. Sakto lang talaga tong nabook namin para sa aming dalawa ng Daddy Bean. Pero kung kasama siguro namin yung dalawang bata, medyo masikip to para sa amin. Hindi naman kami maiinip dahil may TV naman dito. Tapos kung gusto mo ng kutkutin, meron silang mobile bar. Alam nyo ba, gusto ko ang kainin tong Ferrero kaso may kamahalan kaya binalik ko na lang. And bukod nga pala sa salamin dun sa may CR, meron din sila dito na whole body mirror kaya naman nag-OOTD check na muna ako. O diba, simula talaga nung nag-30 ako, very tita na talaga humamorma. Time check, bandang alas 2 na nga pala sa mga oras na yan kaya nakaramdam na talaga kami ng gutom. Hindi pa kasi kami nagla-lunch ng Daddy Bean kaya naman kumain na lang kami dito sa may ground floor. Nung nakita ko talaga tong in-order ng Daddy Bean na barbecue with rice, kinukuha ko talaga sa kanya. Hindi ko nga maintindihan yung sarili ko. May order naman ako pero pilit ko pa rin kinukuha yung sa kanya. Ewan ko kung ako lang pero kapag nakikita ko talaga yung in-order niya, feeling ko mas masarap yung sa kanya kesa sa akin. Uy, galaw-galaw, kampihan nyo naman ako. Pero wala rin naman siya nagawa kasi nga binigay niya sa akin yung pagkain niya tapos kinuha na lang nga niya itong in-order ko. Tuwang-tuwa pa nga ako sa kanya sa mga oras na yan kasi nga mukhang napipilitan nga siya dito sa kinakain niya. And sa totoo lang, pati nga itong kanyang mango juice hindi nakaligtas sa akin. So far, nagustuhan naman namin ng Daddy Bean yung food pero medyo pricey nga lang. Then after, bumalik na nga pala kami sa room namin para makapagpahinga at makaidlip nga itong si Daddy Bean. And pakita ko na nga rin pala sa inyo itong view namin. Maski maraming sasakyan, hindi naman namin naririnig dito sa loob. O siya, hanggang dito na lang muna. Abangan nyo na lang yung part 2 kung saan nga ba kami pupunta.